Kumusta kaibigan? Napakabuti ng Diyos sa atin sa araw na ito ng Huwebes, 12 sa buwan ng Disyembre 2024. Brad Calix mula to sa Negros Occidental. Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao sa lahat ng mga Catholic communities nationwide. At nawa po ay samahan tayo ng Panginoon sa maghapong ito. Meron tatlong layunin ng Kainos. Upang samahan ka sa isang makabuluhang paglalakbay na kasama si Jesus at ang kanyang salita. Ikalawa yung balanseng buhay. Hindi pwedeng puro trabaho, pag-aaral o kaya karir. Mahalaga po na meron tayong reflection sa isang araw na tayo ay mananahimik sa ating kwarto at magbulay-bulay tayo. Ano ba ginawa ng Lord sa atin sa mga nakalipas na araw? Pangatlo, yung radical commitment. Hindi pwedeng maiwasan kapag ikaw ay may relasyon kay Jesus, ay mahalaga po na magkaroon ka ng radical commitment. Opo. Alright, kapatid, magandang umaga. Bati muna kayo sa ating mga viewers. Good morning po sa lahat ng viewers natin on Facebook Live. Maraming salamat po uli sa Medyo mahina yung panonood. audio natin, Apple. Hello, good morning. Okay Sige, na bro? medyo lakas wala ng konti. Sige. Pero medyo mahina kasi ang pick up nitong Okay, sige. device ko. Sige. Pero okay na yan. Ayan, good morning Yun. po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Facebook Mm. Live sa kay Brad Calix na station, na channel. So, good morning po sa lahat. Okay, sige kapatid, pagunahan mo na kami sa ating panandalangin at sa ating Saint of the Day. Go ahead. Okay. Nagsisimula po tayo sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Medyo mahina. Sabi ni Carla, mahina daw yung audio. Mahina. Sandali lang bro, i-try ko Sige. muna yung isang device. Sige. Makibigan, patuloy tayong manalangin. Marami pong mga parishes naghahanda sa Misa de Gallo. December 16 to 24 po yan. Opo. Bro Levi Posadas, magandang umaga po sa buong pamilya. God bless sa pagsama sa ating broadcast. Opo. Inaayos lang ni Sister Apple yung kanyang dyan sa audio. Carla, magandang umaga. Good morning from Bacolod, Villamonte. God bless po sa buong pamilya. Oho. Antayin lang ho natin si kapatid na may technical issues. Si kapatid medyo may problema na konti. At try mo ulit pumasok kapatid na Apple. Habang iniantay natin siya, gigreet muna ako sa ating bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop. Pero din kay Father Dominic Diramas at yung mga kaparian natin dyan sa Diocese. Pinabati ko yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno dito sa Sumag, si Reverend Father Luan Torrefranca at saka si Father Robert. Ganon din si Reverend Father Brendan Ray Gamalang, spiritual advisor po ng CFD Bacolod. Sa lahat ng tropa sa Catholic Faith Defenders, magandang umaga po. Yes, kapatid, bahagi ng CFD si Sister Apple. Opo, kasama namin niya sa Diocese ng Bacolod. Bagamat meron siya ron sa Cainta, pero since nasa Negros na po siya ay bahagi po ng Bacolod si kapatid. Christian Paul Gailan, ang aming presidente, si Bro Harvey Anke, ang vice president, si George Quiles, ang secretary, at si JB Akma, ang treasurer po dito sa CFD Bacolod. Ayan, ito si kapatid na Apple. Good morning. Yun, mas malinaw kapatid. Yan ang the best, mas malinaw.
Yan, just go ahead Ayan. kapatid. Mas maganda. Pero wala yata tayong video. Okay lang ba yan? Nakikita kita, Ah, kaya lang yung nakikita mo. kaya lang forehead, kaya lang yan, Okay. yan. Sige, sige. Yan, Okay. kita ka na. Sige. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. So, sa muli po, good morning po sa ating Good lahat. morning. So, mag-start na po tayo sa ating prayer Mhm. in professing our faith. Mhm. In the name of the Father, and of the Father, the Son, Son, and the of the Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. The Nicene Creed. I believe in one God, the Father Almighty, the maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him Through him all things were were made. made. For For us us men men and and for for our our salvation. salvation. He came down Down from from heaven, heaven and by the by Holy the Holy Spirit Spirit, was incarnate of incarnate the of the Virgin Virgin Mary, Mary, and and became became man. man. For our sake For our he sake, was he was crucified under crucified Pontius under Pontius Pilate. Pilate, He suffered suffered death, death and was and was buried, buried, and rose and rose again on again the on the third third day, day. in accordance with the The Scriptures. Scriptures. He He ascended into ascended into heaven heaven, and is seated at the right hand of the the Father. Father, He will come again in glory glory, to judge the the living and living the and the dead, dead. and his His kingdom kingdom will will have have no no end. end. I I believe believe in the in the Holy Holy Spirit, Spirit, the the Lord, Lord, the giver the of giver life, of life, who who proceeds from proceeds from the the Father Father and the and the Son, Son, who with the Father with the and the Father and Son the is Son, is adored and adored and glorified, glorified, who has has spoken through the spoken through the prophets. prophets. I I believe believe in in one one holy, holy, Catholic, Catholic, and and Apostolic Apostolic Church. Church. I I confess one confess one baptism baptism for for the the forgiveness forgiveness of of sins, sins. and I look I forward look to forward the to the resurrection resurrection of the dead of the dead and the and the life life of the of the world world to to come. come. Amen. Let us offer one Hail Mary for peace in our hearts, for our homes, for our family, for our country, and for the whole world. Hail Mary, full of Full of grace, the grace, Lord is with is thee. with you. Blessed Blessed are art you thou amongst amongst women. women, and Blessed blessed is the is the fruit fruit of of thy thy womb, Jesus. Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray pray for for us us sinners, sinners, now now and and at at the the hour of hour of our our death. death. Amen. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. In the name of the Father, Father, and of the the Son. Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you po. Good morning ulit, and mag-proceed po tayo sa ating article of the day or saint of the day. At ngayon po ay December 12, Thursday. Mm. And tayo po ay nasa Thursday of the second week of Advent. At sineselebrate din po natin ang feast or solemnity of Our Lady of Guadalupe. Mhm. The shrine of Our Lady of Guadalupe near Mexico City is one of the most celebrated places of pilgrimage in North America. On 9th of December 1531, the Blessed Virgin appeared to an Indian convert, Mhm. Juan Diego, at Tepeyac and left him with a picture of herself imprinted upon his cloak. Mhm. Devotion to Mary under the title of Our Lady of Guadalupe has continually increased, and today she is the patroness of the Americas because of the close link between the Church in Mexico and the Church in the United States. This feast was also added to the proper calendar for the Diocese of the United States. Idadagdag ko lang, brother, Sige. na ito po ay galing sa ating guide Mm. ng ating misal. Okay.
Lady of Guadalupe is also the patroness of the Philippines. Okay. Ayan. So the memorial recalls the apparition of Mary at the hill of Tepeyac, and um, he revealed herself Mhm. to the native convert Juan Diego, known to the Aztecs of Tecuatzalope or de Guadalupe in Spanish, meaning she will crush the serpent of Okay. stone. Declared patroness of Americas and the Philippines by Pope Pius IX Mhm. in Mhm. 1935. Yan, napakaganda. So, ngayon po ay feast ng Guadalupe. Papakita ko lang po ang tilma galing sa Italy na bigay sa akin Okay. ng aking kaibigan. Okay. Yan. Wow. So, ito po ang tilma, and Our Lady always reminds us of the prayer, the memorare. So, I hope ang ating mga tagapanood ay makita ang ganda ng panalangin ng the memorare. Ayan. So, yun lang po, Brother Calix. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Baka may gusto kang i-share na ministry sa mga viewers natin. So, go ahead. Sa Sabado po, meron po kami ulit klase sa CFD Bacolod, Diocese of Bacolod. Ini-invite ko po ang lahat na mag-join sa amin. Nasa ano po kami, St. Therese of the Child Jesus Quasi Parish sa Okay. Cameroli, Barangay 35, Bacolod City. 1 o'clock po kung gusto niyo pong maging isa sa mga depensor ng pananampalatayang Katoliko, sumali po kayo sa amin at tayo po ay mag-aral ng ating pananampalataya Mhm. para maging strong Catholic, because strong Catholics, weak Catholics becomes Protestant and strong Protestant becomes Catholic. Ayan. So, good morning po, Brother Calix. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa umagang ito. Good Salamat, morning. Apple. Meron pa tayo bukas at Lord willing ay patuloy ka naming makasama dito. Salamat, Apple, sa iyong ministeryo dyan sa inyong parish. Mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo uli sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga kay Jem Essentialis, bro. God bless sa buong pamilya. Ganoon din kay Ate Fatima Quintana Imperio, mga kaibigan natin itong matagal na dyan sa Pangasinan. Opo. God bless sa kay Pastor. Ganoon din kay Jan Francis Donal Bonghilino. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga kaparian natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa Negros, magandang umaga po sa inyo lahat. Alright, diretso na po tayo. Dito po tayo sa Matthew 11 sa ating reflections. Sa talatang 11 hanggang 15 lang po. Ito po yung sabi ni Jesus, "Truly I tell you, among those born of women, no one greater than John the Baptist has appeared. But the least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been suffering violence, and the violent has been seizing it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. And if you're willing to accept it, he is the Elijah who is to come. Let anyone who has ears listen." Mga kapatid, si Jesus, to siya nasa lupa, ang ginagawa niya ho, siya po'y nangangaral, nagtuturo siya patungkol sa kingdom of God, kingdom of heaven. Siya po'y nagpapagaling, gumagawa ng milagro. Dito makikita natin maraming themes na lalabas dito sa 11 to 15. Binabanggit dito si John the Baptist, Pipito Barbon, magandang umaga bro. Regards sa buong pamilya. Si John the Baptist binabanggit, isa sa mga themes yan. Pangalawa, Kingdom of Heaven. Binabanggit po yung prophets and the law, pangatlo. Binanggit din si Elijah. At syempre yung pinaka-highlights nito yung verse 15. Dito sa pericope na ito, sa 11 to 15, ang pinaka-highlights po dyan, yung verse 15.
na sinabi ni Jesus, let anyone who has ears listen. Bakit niya sinabi itong verse 15 na let anyone who has ears listen? Sapagkat sa panahon niya, bagamat nakikinig yung maraming tao sa kanya na mga Hudyo, pero hindi talaga nakikinig. Possible ba yan, Brad Calix? Yes. Sa atin nga ho, di ba? Sa mga anak natin, nagsasalita yung magulang, yung nanay, parang baliwala, no? Yung utos ng magulang, siya na gumagawa. Kasi ayaw nating masisira araw natin, di ba? Inutusan mo yung anak mo, pero dahil busy sa kanyang gadget, busy sa paglalaro sa cellphone, nababaliwala na. Yung kahalagahan ng pakikinig talaga sa panahon natin, parang hindi na masyado to eh. Hindi na masyado to. Now, binanggit dyan si John the Baptist. Ano ba ang role ni John the Baptist? Di ba? Forerunner. Pag sinabing forerunner, nauna si John the Baptist. Pinsan niya to, si Jesus eh. Opo. Nauna si John the Baptist na isinilang. At nakita natin ay sa kwento sa Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John, Gospels po yan. Makita natin na yung papel na ginampanan ni John the Baptist ay ihanda yung daan ng ating Panginoong Yesus. Siya yung nag-preach about repentance, di ba? Patungkol sa kasalanan. At ang pinaka-highlights nito, hindi lang nagpipreach si John the Baptist sa kanyang panahon, kundi siya po ay nagbabautismo. Sa panahon ni John the Baptist, sa mga Hudyo, para mapatunayan ni John the Baptist na sila ay totoo, na sila ay tatalikod sa kasalanan, kinakailangan sila ay bautismuhan sa tubig. Na ang simbolo nun ay sila ay tumatalikod sa kanilang relihiyon at Judaism at niyayakap yung turo ng Kingdom of God ni John the Baptist in preparation nga sa pagdating na ating Panginoong Yesus. Pero ano nangyari kay John the Baptist? Inabutan niya ba na isinilang si Jesus? Yes, naabutan niya. Nung siya ay kinulong, nabalitaan niya si Jesus nangangaral eh. Yung kanyang pisa nangangaral. At dahil po sa isang sayaw, ang isang hari noon, 'di ba? Yung dalagang babae na nagsayaw. Sabi, natuwa yung hari, sabi, anong gusto mo? Anong gusto mong kapalit ng regalo ng pagsasayaw mo? Oh. Wala maisip yung dalaga eh. Pumunta siya sa nanay niya at sabi ng nanay, hingin mo sa kanya, tingin mo sa hari yung ulo ni John the Baptist. So sa madaling salita, nakakulong si John the Baptist, pinugutan po siya ng ulo at nilagay po sa platter. Mga kapatid, yung binabanggit dito na suffering violence, nangyari po yan kay John the Baptist. Isang krimen noong unang panahon na sabihin mo si Jesus, Messiah. Kasi ina-expect ng karamihang Hudyo, hindi si Jesus eh. Yung ina-expect nila parang si David ang forma. Matipuno, matapang, na ililigtas sila doon sa pagkaalipin, di ba? Marami nang umalipin sa bayang Israel eh. Marami nang sumakop eh. Ang gusto nila na talagang may maglilid sa kanila na parang sundalo yung dating. Pero makita natin in the Old Testament, pinapresay, maamong tupa eh. Kabaliktaran. Di ba? Kabaliktaran. Mga kapatid, si John the Baptist, hindi mo pwedeng tanggalin sa kasaysayan ng simbahan. Yung kanyang role na siya'y nangaral bilang paghahanda sa ating Panginoong Yesus. Ang dulo nun, yung kanyang ginawa ng pangangaral kamatayan. Naging martyr ho siya. At sa kasaysayan po ng simbahan, marami pong nagbuwis ng buhay dahil sa pananampalataya. Alam natin yan sa kasaysayan. Sa panahon natin, sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga bansang medyo close ang gospel, kapag ka missionary ka, pumunta ka sa probably Middle East, dun sa mga lugar na sarado sa gospel, ano bang gustong mangyari ng mga missionary nito? Dalhin ang salita ng Diyos sa kanilang lengguwahe. That's why may mga translators po tayo ng Bible, di ba? Mula sa English, doon sa lengguwahe ng isang katutubo. Pero ano nangyayari minsan? They sacrifice yung buhay nila sa pagdadala ng Ebanghelyo. Hindi ba? Marami ng kwento. Marami nagbuwis ng buhay sa kanilang pangangaral na salita ng Diyos. Buhay, hindi na sila nakabalik sa kanilang lugar sapagkat pinatay po sila dahil sa kanilang pagdadala ng salita ng Diyos.
Ako ang aking panalangin that God would raise up many John the Baptist sa generation na ito, as a generation na susunod, kung hindi pa darating ang Panginoong Yesus. Yun ang aking panalangin, that dito lang sa atin sa community ng mga Katoliko, that God would raise up many John the Baptist na may tapang, walang takot na magpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. And I think, somehow, in some sense, ang Catholic Faith Defenders, kung saan kasama si Brad Calix, kami po ang sa panahon na ito na John the Baptist. Hindi lang kami nangangaral patungkol sa salita ng Panginoon Diyos, kundi ang gusto nating depensahan ang turo ng simbahan laban sa mga kulto. Yun po yung primary objective ng Catholic Faith Defenders. Bakit po ito? Bakit meron sa bawat parish, meron ito nationwide? In some sense, tayo yung John the Baptist sa panahon na ito. Mga kapatid, alam natin, nung namatay na si John the Baptist, umiksena si Jesus Christ, noong una, di ba, masayang tao. Yung pagpunta niya sa Jerusalem, maraming tao yung nagsasabi, Hosanna, Hosanna, di ba? At di na welcome si Jesus sa isang banda. Pero nakita natin, nung nagpapatuloy na siya sa kanyang pangangaral, sa 3 taon na kanyang ministeryo, 33 siya na nabuhay lang dito sa lupa. Ano nangyari? Matapos siya magpagaling ng maraming tao, matapos siya gumawa ng himala, matapos siyang magturo, mangaral about the kingdom of God, ano po yung ginawa sa kanya ng mga Hudyo? Sabuatan ng mga religious leaders, ng high priest, di ba? Ng mga Pariseo, Sadducees, mga Eskriba, mga religious leaders sa panahon ni Jesus. Ano ang ginawa nila kapalit ng kabutihan na ginawa ni Jesus? Sa kabila ng kanyang pagpapagaling, himala, pangangaral, pagtuturo, ano ginawa ng tao? Hindi ba sabi nila, crucify him? Mga kapatid, yung nangyari kay Jesus, yun po yung pinaka-highlights. Yung kanyang kamatayan. Ito ay nakaprograma na sa God the Father. Yun naman ang misyon kaya nga isinilang isang Diyos na ika nga nananahimik sa langit kasama yung God the Father at ang Holy Spirit. Nag-decide po sila. Ang sabi ng God the Father, okay, ikaw ang bababa sa lupa, kinakailangang merong magmatay. At pinagtatalunan nga ho sa paral ng Biblia, ano ba namatay? Ang pagka-Diyos ni Kristo, yung kanyang pagkatao. Pinag-uusapan po yan sa seminary. Pinagdidiskusyonan yan. Sabi nila, pwede bang mamatay ang Diyos? Ano ba ang namatay sa kanya? Ang kanyang pagka-Diyos o ang kanyang pagiging tao? Kuya Ray Clemente po, magandang umaga. Salamat for joining sa ating broadcast. God bless sa buong pamilya, Kuya Ray. Babaeng Katoliko, maraming salamat po. Binabanggit dito sa verse 13, for all the prophets and the law prophesied until John. Kasi pagdating kay Jesus, hindi na yung emphasis sa law. Pagdating kay Jesus, ang emphasis niya, love. Binabanggit niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Yun yung laman ng sinasabi ni Jesus. Sa panahon ni John the Baptist, naranasan ni John the Baptist, mabawian siya ng buhay dahil sa kanyang katapatan sa pagpapahayag. Nagawa niya ba yung kanyang role? Yes, nagawa niya. Na-prepare niya yung daan ni Jesus Christ. Now, si Jesus Christ naman, sa 3 taon na kanyang pagbiministeryo sa lupa, kasama yung mga disciples, naranasan niya rin itong violence na to. At ang pinaka-highlights nga doon, doon pala sa kuntsaba ng disciple, na sabi ni Judas kung sino yung hahalikan ko, yun dakpin nyo na kagad yun, ha? Kaya nga meron tayong kataga sa Pilipinas na halik Judas, di ba? Traidor, di ba? Sabi nga nila hindi ba alam ni Jesus na tatraidorin siya ni
ni Judas. Bakit pa niya pinili yon? Ba't niya sinama sa grupo? Ako tatanungin niyo, hindi ko alam kung ba't niya sinama sa grupo yon. Para bang kumuha siya ng bato na pukpok niya sa ulo niya? Ganun ba yung nangyari kay Jesus? May plano ho eh. Kasi kung tatanggalin mo doon yung, sa eksena, baga sa pelikula, kung tatanggalin mo yung eksena ni Judas Iscariote, walang kwenta yung kwento. Walang kwenta yung pelikula, baga ganon. Tanggalin mo yung ginawa ni Peter na dininay niya 3 beses si Jesus. Hindi kumpleto yung kwento. Kaya yung mga characters na yon, baga sa pelikula, mahalaga yon. Yung character ni John the Baptist, tanggalin mo sa eksena yon. Walang kwenta yung kwento. Tanggalin mo yung sa eksena si Judas. Hindi kumpleto, kulang. Mabibitin yung mga viewers, 'di ba? Kaya lahat ng mga naka-record sa gospel na yon, kailangan yon, essential po yon sa kwento. At ang pinaka-highlights ng kwento, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Mas pinagtibay pa yan, matapos mamatay si Jesus Christ, 3 days he rose again from the dead. Di ba? Doon pinapakita naman yung pagiging Diyos ni Kristo. Maraming tao, religious leaders na matay, pero nabuhay ba sila uli? Wala, maliban kay Jesus. Kaya yung Christianity na religion, dyan tayo, mga kapatid. Na gusto kong bigyan pansin dito, mga kapatid, sa verse 15. Let anyone who has ears listen. Alam mo, sa panahon ng Panginoon nung sinasabi niya to, maraming tao nakikinig, sumasama sa Kanya. Pero basically, maraming tao nagdadagsaan sa Panginoon kasi gumagaling sila di ba? Yun naman ang purpose ba't sila sumusunod sa Panginoon. Kasi may napala sila kay Jesus. Gumaling sila. Nakakain sila, libo-libo. Painisip nila, uy, punta tayo ron kasi libre pagkain doon. Punta tayo doon. At tara, sunod tayo kasi gumaling tayo. Tara, sunod tayo. Pero temporary lahat yun eh. Yung pagsunod ng tao, temporary lahat yun. Nag-trending si Jesus, sumunod eh. Pasunod-sunod kunyari. Pero sa gitna, sa dulo, wala na. Iniwan nila si Jesus eh. Nakakalungkot nga, di ba? Doon sa Gethsemane, taas magdasal. Yung 3 inner core ni Jesus Christ eh. O hanggang ngayon, tulog pa ba kayo? Ilang beses inabutan, di ba? Nagdadasal yung master nila, sila naman natutulog. Parang walang iniwan sa panahon natin, di ba? Yung mga pastor, yung mga pare, seryosong-seryoso nagdadasal para sa gawain ng Panginoon Diyos, di ba? Adventist, di ba? Sa panahon natin, Advent eh. Sineselebrate natin yan. Pero maraming mga Katoliko natutulog sa pansitan eh. Masyadong chillax eh. Di ba? Ayaw nating manalangin, ayaw nating magrosaryo. Tinatamad po tayo. Di ba? Yung issue ng pakikinig sa panahon ng Panginoon Diyos, lagi niya itong sinasabi sa kada pagsasalita niya, ang dulo, kung sino ang may pandinig, makinig kayo. Bakit po? Para sa Panginoon Diyos, napaka-importante na hindi ka lang nakikinig basta-basta, kundi inuunawa mo yung sinasabi nung nagsasalita. Ano pakiramdam mo? Ikaw magulang ka, nagsasalita ka sa mga anak mo, pero hindi sila nakikinig. Habang nagsasalita ka, nag-game sila. Habang nagsasalita ka, may instruction ka, teacher ka, may binibigay ka ng instruction, na assignment nila, hindi sila nakikinig. May mga ganito sila sa tenga nila, naka-headphone. Ano pakiramdam pag hindi ka pinapakinggan? Di ba binabaliwala tayo pagka ganon? Ayaw natin yon. Ayaw natin yon. Na binabaliwala. Bibihira na po sa panahon natin yung mga taong gustong makinig. Now, nakikinig ka ngayon kay Brad Calix, right? Now, ano tumatakbo sa isip mo habang nakikinig ka? May mga nakikinig kay Brad Calix, nagluluto. Habang nakikinig, nagbabasa ng periodiko probably. Habang nakikinig kay Brad Calix, meron ding ibang iniisip na negosyo. Posible yun. Ang tunay na nakikinig, bibitawan mo yung ginagawa mo, diyan ka sa cellphone, magsusuot ka nito para mag-gets mo yung bawat sinasabi, di ba? Ang interesadong tao na gustong makinig, pabayaan niya muna yung ginagawa niya. Teka muna, 30 minutes ito, pakinggan ko nga ito si Brad Calix. Ano ba sinasabi nito? Anong meron ba? Anong meron? Pag interesado ka, di ba? Ibitawan mo pa samantalang ginagawa, makikinig ka talaga. Ano sinasabi nito?
Isa sa mga failures ng relasyon, mag-asawa, hindi nakikinig. Either yung babae o yung lalaki. Of course, generally, hindi kami nakikinig sa babae kasi nga, puro bunganga. Naalala nyo yung video, di ba? Sa Facebook, kaya kumakalat. Oh, yung lalaki, lasing nang umuwi. Oh, yung misis niya nandun sa likod ng pinto nung binuksan. Oh, yung lalaki sinasabi niya na, yung eksaktong salitang laging naririnig niya sa asawa niya. Yung babae lang, nakaganon lang. Kasi word for word, binabanggit niya yung sinasabi ng asawa niya. Ano sinasabi? Ano, lasing ka na naman sa kagaling. Wala ka talagang kwenta sa anong plano mo sa buhay natin, ha? Ganyan ka na lang ba? Puro barkada. Lagi na lang yan. Mantakin mo, 7 days a week, di ba? At araw-araw na naririnig mo yung bunganga ng misis mo, hindi mo ba makakabisado yung sinasabi niya? Makakabisa mo. Lalo na kung siguro 10 taon na kayo. Kabisadong kabisado na natin yung sasabihin nila. Pero hindi ganyan ang misis ko. Misis ko tahimik. Misis ko hindi ako pinapahiya sa public. Misis ko kung medyo gusto sasabihin sa akin yan, siya lang yung binibigyan ko ng authority na magsalita sa akin. Hindi ko inaalaw ibang tao na pagsasabihan ako. Misis ko lang ang pwedeng mag-review kay Brad Calix. Misis ko lang ang pwedeng magsalita ng diretso sa akin. Misis ko lang, nakikinig ako. Pero di ba? Generally, ayaw natin makinig eh. Kasi nga, nasasawa na tayo paulit-ulit. Ayaw natin makinig kasi nga, may pride tayo eh. Basta sabihin natin, ba't ako makikinig kay Brad Calix? Ano ba tinapos niyan? May PhD ba yan si Brad Calix? Wala po. Mas magaling ka sa akin. Ikaw na ang pinakamagaling. Naku, ba't mo kailangan makinig kay Brad Calix? Meron kasing something na gustong i-share. Konti lang. Yung makakatulong lang po sa atin. Kaya nga disclaimer eh. Hindi ako nagmamagaling dito. Wala ho. Wala po. Wala ako may pagmamalaki. Biyaya lang ng hunang Diyos kaya ako nakapagsasalita rito. Kaya nga ho, pagkatapos nito, like ko sinasabi sa Lord Lord, okay ba yung sinabi kanina? Okay ba yung sinabi ko kanina o naging mayabang ba ako? Wala naman ako ibang panalangin kada pagharap ko sa inyo na merong pagpapakumbaba, merong pag-ibig. Yun po yung akin desire na kada nagpo-broadcast. Hindi ako yung maitaas, kundi ang Panginoong Yesus eh. Yun po yung desire ng puso natin. George sa Isaac Kiles, magandang umaga bro. God bless sa buong tropa natin dyan. Ano yung gusto ko sabihin dito? Ano yung reflection mga kapatid? Ano yung reflection? Para sa Panginoong Yesus, ang pakikinig ay mas mahalaga sa panahon na ito. Pag nakikinig ka, inuunawa mo yung sinasabi nung nagsasalita. Pinoproseso ng utak mo yun, di ba? Now, hindi naman masama na magtanong ka doon sa napakinggan mo na hindi maliwanag. Tama? Kaysa mag-assume ka na naintindihan mo na hindi mo pala naintindihan. Yun ang failure natin. Now, in application, anong ginagawa natin kapag nasa misa tayo? And probably marami nagmimisa ng mga Katoliko. Ang mata natin nakafocus doon sa pare na nag-homily ng mga 15 to 20 minutes. Ganun lang kaikli ang mga pare mag-share. 15 to 20 minutes to 25. Matagal na yung 30 minutes. Pag nakatingin tayo sa pare na nagbibigay ng homily, nakikinig ba talaga tayo? Ako na-obserbahan ko nung ako ay magsimulang dumalo sa Catholic Church, August, first Sunday. Hindi na ako pumalya. Nagsimula akong umaten August, dire-diretso na po. Kasama yung buong pamilya ko. Na-notice ko na habang nagsasalita yung pare, may mga parishioner na nagsiselfone. May mga parishioner na naghaharutan, especially mga kabataan. Kasi malapit lang sa akin eh. Sabi ko, wala rin palang iniwan to sa mga protestanteng simbahan minsan. Naobserbahan mo eh. Kasi ako po yung taong nag-o-observe eh. Siyempre, bagong pasok tayo sa Katoliko eh. Matagal tayong 37 years tapos bumalik ka sa simbahang Katoliko after 37 years. Sabi ko, wala rin palang pinagkaiba sa mga protestante at evangelical na simbahan. Hindi rin pala seryoso yung iba. Siyempre kung ikaw seryoso, nandun ka, nakaluhod ka, nagdadasal ka, tapos may naghaharutan,
may nag-uusap, 'di ba sa Katoliko merong pwede kang lumuhod, 'di ba? Tapos yung kasi niluluhuran 'yon, ha? Makinig kayo fellow Catholics. Niluluhuran 'yon, hindi ho 'yung sandalan ng paa nyo. Nagets nyo? Pero nakaka luluhod ka ron tapos may ano na marumi yung luluhuran mo. Parang teka muna. Sa kada mere fact na nagsasalita na yung pare, posible kasi nakatingin ka sa pare pero yung utak mo nasa labahan, 'di ba? Ano kayang bibiling ko mamaya pagkatapos ng misa? Posible nakikinig ka sa pare pero iniisip mo, ano bang tatayaan ko mamaya sa sa loto, 'di ba? Posible nakikinig ka sa pare pero iniisip mo yung problema mo sa bahay ng mga anak mo. Now, anong gagawin natin para maging mabunga yung ating pakikinig? Sabado pa lang, o depende kung mag-a-advance ka na magmisa ng Sabado. The day before na pupunta ka sa misa, meron tayong examination ng ating konsyensya. Yun po yung turo ng simbahan eh. Importante meron tayong examination ng conscience natin. Ihanda natin sa sarili natin. 'Di ba? Bago pumunta sa misa, mas maganda hindi ka muna nagbe-breakfast eh. Dito, ang misa namin dito sa Sumag, alas 5, alas 7, alas 9, 4:30 tapos 6. Meron kaming 5 services dito eh. 5 misa. At mamimili ka lang doon kung anong oras ka pupunta eh. Wala namang persahan eh. Anong oras ka? Pero pag nasa misa tayo, fruitful ba? Fruitful ba yung isang oras? Isang oras lang. Ang misa sa Katoliko, unlike sa Protestant at Evangelical, isang oras kalahati hanggang 2 oras yan ang tagal. Tayo pinakamaikli, isang oras lang. Kompleto na yon. Sabi nga nila, sa Katoliko bakit ganun? Paluhod-luhod pa kayo, ang dami. Uupo, tatayo. Alam mo, hindi nyo po maintindihan yan kasi hindi kayo Katoliko. Gusto nyong maintindihan bakit namin ginagawa yan? Magkatoliko po kayo para maintindihan nyo lahat. O dahan-dahan, maintindihan po ninyo. Bakit kami lumuluhod? Kasi ang pagsamba ho namin kompleto. Hindi lang pandinig, hindi lang nakikita namin na lumalapit po kami sa mga santo. Hindi po sila Diyos, hindi po sinasamba ang santo sa Katoliko. Yan po yung fake news na kinakalat ng mga pastor. Hindi po. Huwag po kayo magpakalat ng fake news. Fake news po yan. Huwag kayong manira sa simbahang Katoliko. Galing kayo dyan, di ba? Huwag kayong manira kasi hindi maganda yung ginagawa nyo. At 95% ng miyembro nyo Katoliko, tama? Huwag po kayong manira. Matuto kayo respeto. Intindihin nyo yung turo ng simbahan. Parang sa pagbabalita yan napakahirap gagawa ka ng balita. Yung source mo ba na pinagkuha mong balita, credible ba yan? Diyan sumasablay yung mga nagbabalita. Gusto lang mauna, ma-air yung balita nila, pero yung source nila, mali. Mali yung pinagkunan ng balita. Hindi nila na-verify yung balita, baka naman kuryente yan. Pag sinabing kuryente, fake news. Maraming fake news na pinapakalat ng mga protestante at evangelical laban sa simbahang Katoliko. Kasi mali yung napakinggan nila eh. Yung napakinggan nila, ang basihan nila, yung professor nila na may galit sa simbahan na umalis naging protestante, nagpakalat ng maling balita. Mga pare, na dating pare, na lumabas naging protestante, nagpakalat ng bad news. Why? Hindi naman sila pinansin doon sa simbahan eh. Nagalit sila doon. Umalis sila. Ano resulta pag alis nila? Buti sana kung nanahimik lang sila. Hindi, umalis sila, nanira po sila eh. Mga dati Katoliko, kung mali yung ating pandinig, mamali tayo sa pagkaunawa. Pag mali yung pagkaunawa natin, yung ating aksyon may kinalaman ho dyan, mamamali po tayo. Mahalaga para kay Jesus yung tamang pakikinig. Pag hindi natin napakinggan ng tama, di ba? Ang iba sa inyo, musician. May mga musician, bagamat wala silang proper training sa music, umaasa lang sila doon sa sinisipra nila. Ang tawag sinisipra sa Tagalog. Pinapakinggan lang nila yung tono. Okay? Dapat matalas yung
pandinig mo kapag ka musician ka. Pag wala kang background formal sa pag-aaral sa music, yung iba, sinisipra lang nila. Importante yun. Tayo ng mga mangangaral, dapat marunong tayo makinig. Paano yung Brad Calix makikinig? Kaya nga mahalaga yung may reflection tayo eh. Saka yung sa pagdadasal natin, hindi ito yung sabi ka ng sabi sa Diyos. May pagkakataon na mananahimik tayo. Hinahayaan natin siya nagsasalita sa atin. Mga kapatid, as I close, mahalaga po itong verse 15. Let anyone who has ears listen. Maraming paraan kung ba't tayo natin makinig. Nasawa na tayo. Ma-pride po tayo. Ba't ako makikinig dyan? Sino ba yan? Ba't ako makikinig dyan? Di ba ganun tayo? Sino yan? Naalala ko nung pastor pa ako, pagka may invited guest sino ba speaker? Ganun tayo eh. Pagka familiar sa atin yung magsasalita, hindi tayo masyado nakikinig. Pero pagka first time mo nakita, di ba? Nakatuto ka sa kanya, nagsusulat ka pa, at talagang gusto mo talaga mapakinggan. Di ba? Importante po yun eh. Meron pa ba tayong ganong attitude na gusto nating matuto sa Panginoon? Pues ang sabi ni Jesus, makinig ang may pandinig. Malapit na po yung ating Misa de Gallo, 16 hanggang 24 ng December. Alas 13:30 ng madaling araw po ang unang misa. Darling May Peñaflor si Bonga, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Mga kapatid, ang aking encouragement sa mga fellow Catholics, simple lang. Itong Advent, pinagdiriwag natin yung ating Advent sa Catholic community. Inaantay natin yung pagdating ng ating Panginoon. Wala pong petsa yan. Ano po yung dapat natin gawin as a family sa Catholic community? Mga kapatid, seryosohin natin yung ating pagiging Katoliko. Seryosohin po ninyo. Ang mga Protestante at ang Evangelical, maraming akusasyon sa atin. Isa na po dyan, wala daw po tayong pagbabago. Punong-puno tayo ng bisyo. Totoo po yan, umami na kayo. Totoo yan. Umami na kayo. Anong gagawin nyo matatapos na yung taon? Seryosohin nyo ang Christian life. Kaya hindi mo makumbinsi yung kumare mo eh. Yung kababata mo, hindi maniwala sa'yo yung protestanteng kapitbahay mo. Kasi nga, ano-ano ginagawa mo eh. Hindi ka seryoso eh. Sa pagkakatoliko mo. Ito yung panahon para maging seryoso ka. Yung bisyo, kaibigan, iwan mo yan. Wala kang mapapala dyan. Hindi ka maguguro dyan kay Lord. Masisira ang pamilya mo, maubusan kayo ng pera kasi imaginein mo, kung nagyoyosi ka ng isang kaha sa isang araw sa isang buwan magkano yan? Sa isang taon magkano yan? Parang nagpaaral ka na isang kolehiyo. Tama? Hindi po ako nagyoyosi. Nung kabataan ko, hindi pa Kristiyano, yes. Pero iniwan ko yun eventually. Alam mo naman sinasabi ko pag sinabi ko may bisyo. Iiwan mo na yan. Pangatawanan mo relasyon mo sa Panginoon. Pangalawa, ayusin natin yung pamilya natin. Kasi kung magulo yung pamilya mo, ang hirap, may apostolate ka, may ministry ka, ang hirap. Pag hindi maayos yung pamilya mo, hindi ko sinasabi maging perfect ka. Ang sinasabi ko, ayusin natin yung pamilya natin. Priority natin yung pamilya natin eh. Yan yung pangalawa. Si Lord muna, relasyon natin sa Kanya. Pangalawa, pamilya talaga po. Alam nyo, pagkasira pamilya natin, ang hirap. Ang hirap na ikaw involved sa ministry simbahan, tapos yung pamilya mo neglected. Hindi kayo nag-uusap ng asawa mo. Nag-aaway kayo lagi sa harap ng mga anak mo. Tapos wala kang ginagawang tulong sa mga estudyante nyo na mga anak mo na nag-aaral, di ba? Napakahirap po nun. Tapos yung testimony mo sa community, basang-basa ka na doon. Kasi lasinggero ka na Katoliko. Ikaw yung pasimuno ng away doon sa community nyo. Sinong maniniwala? Ito masakit dyan. Sinisira mo ang pangalan ng Panginoon Diyos. Pangalawa, dinadamay mo ang Catholic community sa kalokohan mo. Ano sinasabi ko? Ayusin na natin. May pag-asa pa eh. Ayusin na natin.
seryosohin mo na yung relasyon mo. Now, pangalawa, ang gusto kong sabihin, mga kapatid, ito ang panahon na hindi lang siniseryoso ang pananampalataya. Mahalaga patutunan mo ipagtanggol yung pananampalataya mo. Paano mo naman ipagtatanggol ang pananampalataya mo? 20 years ka ng Katoliko pero nagbabasa ka ng Bible? Hindi. Baka naman pasimba-simba ka lang pagka birthday mo. Kapag nasa magandang mood ka, magsisimba ka. Hindi ganyan, kapatid. Ang hindi pagdalo sa misa ay mortal sin. Dapat nasa state of grace tayo. Ibig sabihin ng state of grace, maganda yung relasyon mo sa Lord. Yung buong pamilya mo, aware kayo na hindi tayo dapat nagkakasala. Na yung sinasabing coram Deo, before the face of God, aware ka na hindi ka gagawa ng kasalanan kasi nakikita ka ng Diyos. Yun po yung konsepto ng coram Deo. Living before the face of God. Isipin mo lang kapag may mga tropa ka dyan na iba-iba ginagawa, isipin mo lang coram Deo. Nakikita ako ng Panginoon. Kung married po tayo, huwag na tayo mag-entertain ng iba. Yung partner na lang po natin. Opo. Seryosohin mo ang Christian life mo, ipagtanggol mo yung pananampalataya mo. Pangatlo, maging maganda yung testimony natin sa community. Pag wala po yung tatlo na yan, maski na anong gawin mong invite sa friend mo, wala mangyayari. Bakit? Hindi makita sa atin. Hindi maniwala sa atin, mga kapatid. Alas 6:45 ng umaga sa aking orasan at salamat po sa Panginoon Diyos. Gusto ko lang mag-announce bago tayo manalangin. Etong Biyernes, bukas, dito po sa amin sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, December 13, meron pong anniversary sa pagkapare ng aming parochial vicar na si Reverend Father Robert Christopher Nobles. Opo, ito'y panawagan sa lahat ng mga members po dyan sa simbahan ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa kung saan si Brad Calix ay bahagi po. Meron po tayong Thanksgiving Mass alas 5:30 ng hapon, December 13 bukas. Dumalo po tayo kung meron po tayong panahon. Opo. Once again, binabati ko yung ating Bishop sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang umaga po. At sana po meron tayong opportunity na makapag-usap, Bishop, opo, sa possible apostolate. Si Father Dominic Deramas at ang iba pa mga kaparian dyan sa Diocese ng Bacolod, magandang umaga. Binabati ko yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po. Ganon din kay Father Robert. At saka kay seminaryan na Simon saka kay Kent, magandang umaga. Yung binanggit ni Apple kanina na magkakaroon po tayo ng Catholic Lay Apologetic Seminar klase. Ang Catholic Faith Defender. Si Brad Calix po ay bahagi po ng Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod. Sa Sabado po, December 14, magkakaroon po ng klase o yung Catholic Lay Apologetic Seminar sa St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish sa Cameroli Avenue, Barangay 35 po yan. Punta po kayo. Kung kayo po yung malapit dyan sa parish na yan, punta po kayo doon sa mga nais maging miyembro ng CFD. Medyo mahigpit ng konti, no? Kasi ang purpose nito, tulungan kayo idepensa yung pananampalataya. Na kung aating kayo for the sake of arts lang, wag na po kayo maten. Pero ito'y panawagan sa lahat ng mga lalaki, hanggat mare. Lalaki o babae. Mas maganda sana puro lalaki. Pero kung may babae na medyo matapang-tapang, po, pwede kayo rito, no? Kasi pinagtatanggol yung pananampalataya rito. Oho, hindi ho kayo magpapakyut pagka member kayo ng CFD. Ipinaglalaban yung pananampalataya. Kaya napapansin nyo, di ba, maraming mga debate na nangyayari sa ilang sa Visayas region. Sila Father Darwin Gitgano, di ba, yung tropa niya. O, nakikipagdebate yon. Ang dinidebate, mga SDA, Iglesia ni Manalo, saka yung kay Soriano na grupo. Opo, yan. Para matutunan nyo kung paano dedepensahan, dalo kayo. Ang ginagawa dyan, may pagtuturo po ng doktrina ng simbahan para alam ho ninyo. Nakakalungkot kasi mga 95% ng bawat parish
Hindi alam, tanungin mo. Ba't nagmimisa? Ano ibig sabihin ng Eucharist? Tanungin mo. Ano history ng simbahan? Hindi nila alam. Yung mga basic, yung mga essentials, hindi alam eh. That's why may CFD. Yun po yung papel namin. Turuan ng mga miyembro ng different parishes, ipaalam sa kanila, eto pala yung turo ng catechism ng Catholic Church. O, dapat alam po natin yan, ha? 1 to 5 po yan, Sabado. Libre po yan. Kami nang bahala po sa merienda nyo, ha? Punta lang po kayo doon. Si Bro Harvey Angke, siya po yung magsasalita itong Sabado. Siya po aming seminar director. Pag-uusapan niya yung Bible, yung tradition sa magisterium. Ito po yung tatlong napaka-importante na bagay sa simbahang Katoliko. Kung Katoliko ka, dapat alam mo to. Ito pinaniniwalaan natin eh. Ang protestante, ang evangelical, Bible alone lang yun sila eh. Kulang sila, kulang. Tayo may Bible, naniniwala tayo dyan, meron tayong sacred tradition. Kasi hindi naman kompleto ang Bible eh. Yung mga account dyan, hindi kompleto. Nasaan yung hindi kompleto? Nasa tradition. That's why may tradition tayo. Pagdating naman sa interpretation, may magisterium tayo. Hindi to personal interpretation ng mga pastor. Susundan nila yung hermeneutics. Alam naman ni Brad Calix yan eh. Nag-aaral naman tayo. Alam natin yan. Pero sa Katoliko, merong isang pagpapaliwanag lang, hindi magulo. Kailangan nyo malaman yan, Bible, Tradition, Magisterium. Punta kayo, 1:00 hanggang 5:00, itong Sabado na po yan. Tawag kayo, 0992-855-0205, ha? Oho. Mga kapatid, ito yung panawagan ni Brad Calix. Pakinggan niyo si Caburnok sa kanyang Factbusters PH. Ang focus ni Caburnok ngayon ay Iglesia ni Manalo. Para may idea ka, paano mo sila makausap na maayos. Si Caburnok, yan ang focus ng kanyang mga videos. Ina-expose niya yung turo ng simbahan ng INC. Baka may mga kaibigan po kayo na yan po ang madali nyo silang mahuhuli. Okay? Paano mo didepensa ng pananampalataya mo? Punta ka doon kay Caburnok. Sa YouTube, type mo lang ang Factbusters PH, F-A-C-T, tapos yung Busters, P-U-S-T-E-R-S, tapos PH. Type mo lang sa YouTube yan at lalabas po yan doon. Subaybayan mo rin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto at ang kanyang mga tropa. Sa Catholic Crusaders ni Paul San Pablo Alima, tignan mo rin yan, kay Brother Wendell Talibong. Type mo lang yung mga pangalan na yan, lalabas po dyan sa YouTube, ha? Para aware kayo kung ano mga nangyayari, paano depensahan yung ating pananampalataya, especially laban sa mga kulto, ha? SDA, Iglesia ni Manalo, saka yung kay Soriano, ha? O sige, at least nagkakaintindihan tayo. Sa mga kaibigan kong pastor, magandang umaga po at God bless po sa inyong mga ministry din po. Ito po yung ministry ni Brad Calix ngayon. Ayong Moga, magandang umaga mula daw sa Negros Oriental. Maraming salamat ha. Ito po yung bagong ministry na pinagkaloob ng Lord sa atin. Kakabalik lang po natin si Simbahang Katoliko. At ako po ay proud na naging bahagi po. At kinakabahan at nagagalak sa isang banda sa panibagong yugto ng aking paglilingkod. Kaya yung aking mga kaibigan, wala tayong masyadong time mag-usap sa ngayon pero sana po ay bigyan tayo ng Lord na makapag-usap, bigyan tayo ng panahon para humingi lang po ng dasal para po sa inyo. Opo. Yung kompleto ko sinabi nasa video at yun po ay kompleto po yun, yung mga rason bakit po tayo umalis at wala pong recantation, wala pong recant na mangyayari. Yung dire-diretso na po yan hanggang sa mamatay po tayo. Opo. Ang mahalaga lang po ay magawa ko yung pinapagawa ni Lord. Opo. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan nasa lupa eh. Aking panalangin, magawa ko lang yung pinapagawa ni Lord. Masaya na po ako. Kasama yung aking buong pamilya. Rod Nicolas de, magandang umaga bro. Regards sa buong pamilya. Mamayang gabi, Lord willing, mag-uusap tayo, usapang Katolisismo. Hindi ko muna sasabihin yung topic natin, pero tuloy tayo 7:00, Lord willing, okay yung ating wifi dito. Opo.
Sige po, wala na akong masasabi sa ngayon at mamaya na lang po siguro ibang announcement natin sa gabi. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umaga ito. Gusto ko ilapit po ang isang pari po na nasa Cardinal Santos Medical Center. Meron po siyang pneumonia, si Father Yolito Ignacio. Nabalitaan lang po namin to na siya po may karamdaman. Tulungan niyo po siya. Alam ko po na bagamat ang mga pare ay malapit sa Diyos, pero nagkakasakit din. Nagkakasakit din. At hindi ho biro magkasakit. Hindi ko alam ang kanyang present status ng kanyang sitwasyon, pero nagdadasal po kami na kahabagan niyo po siya. Yung pong mangyayari na klase sa Sabado, pag-pray namin na maraming makarating na mga miyembro ng different parishes sa Bacolod, ma-enjoy namin ang pagtalakay. Gabayan niyo po si Bro Harvey sa kanyang pag-share tungkol sa Bible, tradition, saka magisterium. Pag-pray po namin si Father Hubert Habeliana, ang nakatalagang pari po diyan sa parish. Salamat sa kanyang favor na in-extend sa CFD para ho matuloy itong ilang Sabado na pagsasanay doon sa mga interesado ng mga members ng different parishes sa Bacolod. Looking forward po kami sa mga CFD na mabubuo sa Bacolod na maging strong, na kaya nilang ipaglaban yung turo ng simbahan, na mayroong pagmamahal at humility. Importante yun, at respeto sa kausap. Yun po yung hindi pinoprovide ng debate. Kaya I'll go for dialogue lang kaysa debate. Nagdadasal po kami na tulungan niyo po ang mga kaparian sa Negros. Si Bishop Patricio Buson, bigyan niyo po siya ng talino at gabay paano po i-handle ang mga kaparian sa buong diocese. Alam ko napakahirap ito na trabaho at nagdadasal kami para sa kanya. At pinagdadasal po namin ang inyong patuloy na pagkilos sa buhay po ng mga kaparian. Alam po namin na mga pari hindi sila perfect, may mga nasasangkot din sa hindi maganda mga bagay. Nagdadasal kami para sa kanila, tulungan niyo po sila. Pinagdadasal po namin si Pope Francis sa Vatican at yung aming panibagong kardinal na ikasampung kardinal sa Pilipinas na si Cardinal Ambo David. Salamat sa opportunity na binigay yun sa kanya. Panalangin namin yung diocese doon sa Caloocan na kanyang iniwan ay maituloy po yon nang pumalis sa kanya na bishop. Maraming salamat po. Lord, nagdadasal kami dito sa mga residente sa matapos pumutok ang Canlaon volcano na kalipas na araw. Napakaraming tao po yung nagsilikas at nasa iba't ibang municipalities sila ngayon. Praying kami sa mga LGUs na matulungan po sila. At sana po yung Catholic community na mag-reach out po sa kanila. At alam ko maraming Katoliko na naapektuhan doon sa paligid ng bulkan ng Canlaon. Lord, praying kami na sa aming presidente, bigyan niyo po ng wisdom. May mga hindi maganda nangyayari na relasyon kay Vice President saka sa pamilya ni BBM. Nagdadasal ho kami na sana maayos po ito. Wala kaming pwedeng gawin kundi magdasal, magantay, mag-observe sa nangyayari sa aming bansa. Malapit na ho yung election sa next year May. Dalangin namin na makapagboto ng tama ang mga Katoliko. Hindi pera-pera dapat ang umiral, kundi prinsipyo. Hindi yung pera ibibigay ng mga korap na tumatakbo sa na kumakandidato. Dadasal po kami na tulungan niyo po ang Catholic community na maging matalino sa pagboto. Lord, nagdadasal po kami na patuloy niyong tulungan ang may mga karamdaman ngayon na probably inooperahan sila ngayon sa iba't ibang mga ospital, lalo na sa mga public hospitals sa Corazon Locsin dito sa Bacolod. Marahil itong oras na ito may mga inooperahan, may mga transplant na nangyayari, yung mga nagdadialysis, yung may mga problema, yung may mga cancer, Panginoon. Yung aking may bahay po na may colon cancer stage 3, kahabagan niyo po siya. Nagdadasal po kami ng kahabagan niyo. Hindi po siya nakakapasok sa school. At may mga nangyayari na po sa kanya na sa tingin namin hindi po maganda. Nagdadasal kami ng kahabagan niyo para kay Annalyn na tulungan niyo po siya. We just pray for miracle. Pero kung anong inyong kabubutuan para sa iya, bahala po kayo, Panginoon. Tulungan niyo kami maging mapagpasalamat sa kabila po ng mga hamon ng buhay na ito.
Gusto ko ipagdasal yung mga OFWs sa mga oras na ito, lalo na doon sa mga minamaltrato sa gitnang silangan. Ingatan niyo po sila. Pag-pray po namin na makatulong yung mga ganitong broadcast sa online. Ang iba sa kanila nagsisik na makabalik na sa bansa. Marami ng videos lumilitaw na naman ng mga babae na ayaw na nila doon. Balik na sila sa Pilipinas kasi minamaltrato po sila ng kanilang mga amo. Lord, sana yung gobyerno namin, hindi lang yung pag-angat ng ekonomiya yung titignan nila, kundi yung kapakanan ng mga OFWs. Marami napapahamak na OFWs, nakikipagsapalaran sa ibang bansa para umangat sa buhay. Wala pong capacity ang bansang Pilipinas na mag-generate ng trabaho dito kaya umaalis. Isa sa mga reason, Panginoon, sapagkat yung mga nanunungkulan, wala naman talagang pagmamahal probably sa bansa namin. May mga sariling vested interest, hindi talaga paglilingkod sa bayan. Lord, I pray that you would raise up mga Katoliko na nalalaban sa politika na mayroon tamang motibo na talagang public service, yung kapakanan ng taong bayan. Lord, nagdadasal kami na samahan nyo kami sa maghapong ito na ma-enjoy namin ang aming Christian life. Yung nalalapit po na Misa de Gallo sa 16 hanggang 24, yung mga kaparian sa different parishes, samahan po ninyo. Lord, maraming salamat. Salamat po sa opportunity ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Magandang umaga, Pastor Hill Balignasay. Ito po yung aking isa sa mga mentors natin. Pastor Hill, maraming salamat for joining at samahan kayo ng Panginoon Diyos sa inyong ministeryo dyan po sa World Teach. Mga kapatid, kung meron kayong time, makinig po kayo sa DYAF. Ito po yung ating station dito sa Bacolod. Ang transmitter niyan ay nandito sa Sumag. Kung may mga ilang concern po kayo, tawag po kayo sa kanilang numero sa 475-0428 at 0906-453-1921 sa ilang mga concern. DYAF, yan po ang ating istasyon ng radyo dito sa Bacolod, sa Catholic community. Nagsisimula po ang broadcast sa Daily Mass ng alas 6 sa umaga at sa alas 6 din po ng gabi ay Angelus at may pagrorosaryo. Monday to Sunday po yan, mga kapatid. Suportahan natin at itong DYAF nating station dito sa Bacolod. Yam Montejo, magandang umaga. Bisan pa, sa ngalan po ng aking may bayan na si Annalyn at sa lahat ng mga kaparian dito sa Negros, sa buong tropa ng Catholic Faith Defenders, Brad Calix, mula rito sa Sumag, bahagi ng Bacolod City. Kita tayo mamayang gabi alas 7 para sa usapang Katolisismo. To God be the glory, ingat po kayo, and bye for now.